We're in the process of putting up more CCTVs na with AI capabilities para po mas malawak na yung range kasi there are still some areas na wala ko pang CCTV at hindi pa ma-monitor. So doon po namin i-augment yung mga traffic enforcers namin. Babawasan na ang human intervention o pakikialam ng mga traffic law enforcer sa paghuli ng mga motoristang may paglabag sa batas trapiko. Ito ang hangad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Paliwanag ni Attorney Victor Nunez, Traffic Enforcement Group Director 3 ng MMDA, hindi maiwasan ang aregluhan sa pagitan ng kanilang mga tauhan at mga traffic violator. Sa NCAP, matatanggap na lang anya ay notice of violation. Ngunit sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, kaugnay ng mga kasalukuyang issue sa transportasyon, nagpahayag ng pag-aalala si Senador Raffy Tulfo sa kalagayan ng mga traffic law enforcers ng MMDA. So therefore that means mababawasan din yung mga traffic enforcers. So ibig sabihin, will you retrench traffic enforcers? Kapag siguro po fully implemented at CCTV na lang ho lahat, pwede yung mabawasan talaga. So maraming mga traffic enforcers mawalan ng trabaho? Hindi pa naman po sa ngayon kasi ilan pa lang ang CCTVs namin na nagko-cover ng NCAP 350 something pa lang po. So hindi pa naman kaya i-cover the entire circumferential and radial roads which are under the jurisdiction of MMDA. Ngunit apela ng senador, maaari pang pakinabangan ng mga tauhan ng MMDA para matiyak ang daloy ng trapiko. Ayon sa MMDA, pwede silang italaga sa traffic management at hindi nabibigyan ng ticket sa panghuhuli ng mga violator. Para naman sa EDSA Rebuild, kinwestiyon ni Senador Raffy Tulfo kung bakit hindi pa rin na ipapaalam sa publiko ang mga alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga motorista. Ito'y lalo't 2 linggo na lang ang nalalabi bago ang pagsasaayos ng EDSA. Tiniyak naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang agarang aksyon para rito. I think ang gagawin na lang po namin together with MMDA is we will show the routes very clearly in both map form, kamukha po nung nasa kamay nyo, at i-detalye yung turn by turn, kumbaga sa Waze, turn by turn na direction para dadaanan ng mga kababayan natin. At ito po ibibigay sa media at the latest by tomorrow. Pabor naman dito si Senador Grace Poe. Aniya, dapat maglunsad ang DOTR at MMDA ng agresibong public information campaign at huwag gulatin ng mga tao kaugnay sa mga dapat malaman sa pagsasaayos ng EDSA. Mariing inirekomenda naman ni dating MMDA Chairman Senator Francis Tolentino ang bahaging implementasyon at gabilang na konstruksyon ng EDSA Rebuild Project. Bagaman sinusuportahan nito ang pagsasaayos ng EDSA, dapat anya ay maingat ang pagpaplano para rito upang maiwasan ang matinding abala sa mga motorista, negosyo at ekonomiya. Maaari anyang hatiin sa 5 bahagi ang implementasyon ng EDSA Rebuild, partikular na ang mga bahagi ng lansangan ng Pasay City, Makati City, kabilang na ang Guadalupe, Ortigas, Cubao at Caloocan City. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.